ko na. And good morning, and we thank the Lord sa opportunity or sa time na nandito tayo ngayon gathered together para i-worship natin ang ating Panginoon. Amen. I believe na lahat tayo, isa lang ang ating purpose, that is to worship our living God. Amen? I would like to read Psalm 100, Psalm 34, 1 and 8, and Psalm 145, verse 9. It says, I will bless the Lord at all times. His praise shall continually be in my mouth. Oh, taste and see that the Lord is good. Blessed is the one who takes refuge in him. The Lord is good to all. He has compassion on all that He has made. Amen? At yung mga Psalms na ito nag-remind sa atin that the goodness of the Lord, the faithfulness of the Lord is not just something that we hear from the pastor, yung mga histories of the Bible. But I believe na each one of us will experience the goodness of the Lord. Amen? Each one of us will experience His goodness, His faithfulness towards us. Even when we were still sinners, God's mercy, God's compassion, and God's grace have overflowed sa atin. Amen? And indeed, the Lord deserves all the glory and the honor na sa Kanya lamang natin pwedeng ibigay. Let us all stand up and let us pray. Father God, we thank you, Lord, because you are our God. We thank you, Lord, because you are our great Father. And that, Lord, no matter what happens, oh God, sa mga buhay namin, Panginoon, you are still our God, our faithful God. And Lord, today, as we come to you, Lord, as people, Lord, saved, Lord, by your grace, Lord. We come to you today, Lord, God, that anything, Lord, na mag-hinder sa amin, Panginoon, to come and worship you, Lord, alone, to focus on you, Lord, on the name, Lord, na you bless us all. Forgive us, Lord, if anything, oh God, will hinder sa amin, Lord, in thoughts, in words, and in deeds. So that, oh God, as we sing to you today, Lord, that we focus on you, honoring your name, glorifying your name, because you deserve everything. In Jesus' name we pray. Amen. Hallelujah. Lead us.
mga Panginoon ng aming bayan, ng Pilipinas, O Lord, dinadalangin namin, Panginoon, na kayo, O Diyos, ang mag-intervene. Kayo, Panginoon, ang maguna, Panginoon. Magkaroon ng katwiran, magkaroon ng katarungan, maghari ang katotohanan, O Diyos. Dinadalangin namin na ang Ebanghelyo ni Kristo Jesus ay maipangaral sa lahat ng kami, O Diyos. Maipangaral, Panginoon, sa syudad, sa mga baryo, maging Panginoon, sa lugar ng gobyerno, Panginoon. Amen. Amen, Lord. Dinadalangin namin ang bawal ng kabalan ninyo po, Panginoon. Dinadalangin din namin ang Taiwan na ito po'y patuloy pong maging malaya. Paunlarin niyo na po, O Diyos, na kayo, Panginoon, ay maghari. Ang salita mo, Panginoon, ay may pangaral sa lahat Amen, ng tao. Lord. Amen. At kung saan man, Panginoon, nagkakatikot ang iyong mga anak, kung ikaw'y purihin, nawa, Panginoon, ang iyong mga kapangyarihang presensya ay dumako. Yes, Lord. Patuloy natin dalangin, Panginoon, ang nangyayari sa galos sa Middle East. Dalangin namin ang kapayapaan. Dalangin namin ang pagkakaunawaan, Panginoon. Panginoon, maging sa araw na ito, sa oras na ito, sa dako na ito, O Diyos, ang iyong pong mga pangyarihang kamay, ang iyong dinako sa bawat pamilya na Amen. represented dito. Amen. Yes, yes, Sa anumang mga panalangin, yes. kayo po ang Diyos na tumugon. Sa anumang Panginoong suliranin, kayo po ang magbigay ng solusyon. At sa aming panambahan, ay salita'y may pangaral, Panginoon. Ang pangalan ni Jesus ay may taas, at kayo na po ay maparangalan. Sa pangalan po ni Jesus. Good morning po. Kasi tayo po tayo na. Our scripture reading today was taken from the book of Colossians 2:15. He disarmed the powers and authorities and made a public spectacle of them, triumphing over them by the cross. Romans 6:14. Sin shall no longer be your master, because you are not under the law, but under grace. This is the word. Amen. Mabuhay tayo. Good morning po. Good morning. Magandang umaga po sa ating lahat. Praise God. Tayo po ngayon ay summer. Kahapon ay spring. Tayo po ay nasa series pa rin ng Freedom in Christ. Sa pagkakataon nito, pag-usapan po natin yung oppression and sin. Oppression and sin. That we are already free from oppression and sin. Totoo nga ba? Tingnan po natin, no? So yung binasa kanina, okay. So dito, so he disarmed the powers and authorities and made a public spectacle of them, triumphing over them by the cross. Sabi sa Romans 14, sin shall no longer be your master because you are not under the law but under grace. Hindi na mo natin master si sin. Yan po ay isa sa mga katotohanan na dapat maunawaan natin as a believer. Bakit po? Alam niyo po, kasi some of the most common tactics of the enemy is to intimidate us and to oppress us. Paano ba tayo na-oppress? Alam niyo maraming tactics ng enemy: intimidation, deception, accusation, illness, disunity, and
others. No? Ngayon, si Satan, ang tawag sa kanya is the accuser of the brethren. Yun po yung nakikita natin sa Revelation 12 verse 10. Yun po yung kanyang role. No? Siya po ay adversary. Ang gawain niya ay constantly accusing Christian before God. Gaano ka hindi yung kanyang pag-accuse? Ito po ay regular. No? Regular. Day and night. We seek to highlight believers' sin, yung failure natin, yung unworthiness natin to condemn us. Lagi natin tatandaan, Christ already defeated ang enemy, triumphing over them by the cross. At yun po ang isa sa mga importante nating kailangan pinangahawakan bilang believers. No? Ang gusto ng kaaway ay mamuhay tayo ng talunan. Ang gusto ng kaaway ay mamuhay tayo na oppress. No? Pero yung atonement ni Jesus Christ at yung testimony natin as a believers ay pagpapakita na tayo po ay nagwagi na. Tayo po ay nakikipaglaban not for victory but from victory. No? Mula doon sa pananagumpay ni Kristo, hindi tayo nakikipaglaban sa kaaway, merong spiritual warfare, pero hindi tayo nakikipaglaban sa kaaway para manalo. Kundi nanalo na tayo. Amen. Dahil kay Kristo. Amen. Kaya nga doon sa Ephesians 6, ang sabi doon, to stand. Stand therefore. No? Stand and stand therefore. No? Ngayon, bakit sa sin? No? Ang sabi yun sa 1 Corinthians 15:56, the power of sin is the law. Okay, the power of sin is the law. Ano ibig sabihin nyo? Yung God's law identifies sin, defines sin. No? Dinidefine niya yung sin, ina-identify niya, therefore the law reveals sin. At sineserve niya ito in contrast with God's standard. So, sasabihin niya, ito, nagkamali ka, ito yung sinasabi ng law, at ito ka. No? At may mga pagkakataon na maaaring maniwala ka sa accusation ng enemy. Bakit po? Kasi mas marami sa atin, tayo po ay, ang ating pag-iisip ay by performance. Yung ginagawa natin. Ang sabi sa Biblia, kung wala yung law, walang transgression of sin. Okay? No? Without the law, sin is dormant or unrecognized. The law brings knowledge of sin. At ganun din po, ina-amplify niya yung rebellion. Okay. At tayo po, kaya na sinasabi sa Romans 8, na in Christ there is no more condemnation. Amen. Lahat ng yun ay binayaran ng Panginoon. Amen. At isang bagay na binayaran, hindi mo na dapat bayaran. At yun po yung katotohanan na dapat po ay angkin-angkin natin bilang mananampalataya. So yung law is holy, but it serves to expose the need for what? For Savior. Yung law, in-expose niya na need Savior. Kasi hindi natin talaga mapupulpil. Kasi yung pagkakamali sa isang law, ay pagkakamali sa lahat. Sinasabi doon sa James 2. No? At tayo lahat ay transgressor o nag-transgressor tayo. Ngayon, ano naman yung oppression? The main tools of oppression, alam niyo ba yung main tools of oppression? Ay kasinungalingan, lies. Pangalawa ay accusation. No? Yung accusation niya ay laging nakabase sa lies. No? At napaka-importante yun. Yung tayo po ay ino-oppress ng enemy by accusing us through a strategic spiritual warfare.
So yung mga accusing spirit, no? Pinapakilala na ikaw ay unworthy, ikaw ay unforgiven, ikaw ay unloved, hindi ka mahal, hindi ka pinatawad, hindi ka tinanggap. Ngayon, dahil naniniwala ka doon sa accusation na yun, na-oppress ka, kaya gusto mo ngayon ay gumawa as if para tanggapin ng Lord ng God. Kaya sabi ng salita ng Diyos, tayo po ay iibig niya, at walang makapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. So yun po yung truth. Yung truth na yun, ibabangga natin sa accusation ng enemy. Okay? Ang napaka-importante. Ang tactics po ng accusation is, number one is condemnation over conviction. Ay, kung-condemn ka, ganun ka talaga eh. So, yung, ano pa? Targeting, ang pangalawa is targeting our identity. No? Pagka nag-fake ka, ang enemy, ang itatawag sa iyo ay failure. Okay ba yun? Iba yung failure sa nag-fake na. Hindi na yung identity mo ay hindi si failure. Ang identity mo ay si victory. Amen. Amen. Dahil sa accomplishment in Jesus Christ sa cross. Triumphing over them by the cross. Triumphant na si Jesus Christ, victorious na si Jesus Christ, and all we have to do is to place our faith doon sa victory na pinagkaloob ng Panginoon. Kaya nga yun eh. Ano ba yung accusation ng enemy? We recognize niya yung ating nakaraan. The enemy will weaponize the past. The accuser frequently reminds people of sin that have already been confessed. Di ba ginawa ko yun? 20 years ago, kaya ginawa ko ito talaga. Salamat ka. Text ng ulo mo, kaya di ba? Kayo hindi ata, pero hindi kayo nakakusa ng enemy, no? Pero ganun yung kaaway eh. Minsan, sabi ni Martin Luther, nagkaroon siya ng encounter, no? Either by dream or vision, nagkaroon siya ng encounter sa Thessalonica. Si Satan, noong panahon na yun, ay yung panahon ng Reformation. Satan, nag-appear sa kanya, habang siya nakahiga, at sinabi ni Satan, lahat ng kanyang ginawang kapalpakan sa buhay. No? Ano sabi ni Luther? Tama ka, lahat yung ginawa ko. Guilty ako yan. Pero, pinatawad na yun ang Panginoon. Amen. Nakuha ko natin yung kaibahan. The enemy will always weaponize yung ating mga nakaraan. Pero, triumphant na si Jesus doon. Amen. Kaya nagkakaroon ng oppression, no? Kaya nagkakaroon ng oppression. Yung goal ng accusation, the primary goal is to isolate believers. Ihiwalay ka. Masabi mo, hindi na ako para pagkatapos sa loob ka ng perfectong tao. I-isolate ka niya. Bakit? Kasi pili mo, ano ka eh. Diba? Ano lagi, ang gagawin ng enemy ay papakita sa iyo na ikaw ay ano? Makasalanan nila na. Ganoon. Diba? I-accuse ka niya. Pero lahat na yun ay paid by the blood of Jesus. Amen. So, paano natin mabibreak yun? Dapat ma-recognize natin that accusations are lies. Accusations are lies. Pag tayo po ay nag-undergo sa blood ni Jesus Christ, lahat ng accusation ay lies na. Bakit po? Kasi pinayaran na yun ni Jesus Christ. Amen. Now, ano naman yung problema sa sin? Sin is hindrance to prayer. Sin is hindrance sa ating relationship with God. Basahin ko lang po, Psalm 68 verse 18. If I had not confessed the sin in my heart, the Lord would not have
listen. So, yung sin, pag unconfessed sin, nagiging hindrance sa prayer. Isaiah 59 verse 2. It's your sin that had cut you off from God. It's your sin that cut you off from God. Pero, Colossians 2:15, He disarmed the powers and authorities and made a public spectacle. Romans 6:14, we are no longer slave kay sin. Bakit po? Basahin ko Hebrews 10:22. Let us go right into the presence of God with sincere hearts, fully trusting in Him. For our guilty conscience have been sprinkled with Christ's blood to make us clean. Amen. Christ's blood make us clean. Ano ang nagpalinis sa atin? The blood of Dugo Jesus. ni Kristo. Amen. Hindi yung ating dugo. Kahit na anong hampas din natin sa inyo, hindi makapag-release yung dugo ninyo. Lalansa pa. No? So, Christ's blood make us clean and our bodies have been washed with pure waters. So, tingnan po natin. So, yung dalawang chain na yun was broken at the cross. Hindi lamang pinatawad tayo ng Panginoon, hindi lamang tayo pinatawad ng Panginoon, but nag-break na yung power ng sin, yung power of oppression, at yung oppression na yon ay ginagawa niya by accusing us. Accusing us ng ating past, accusing us at lying to us. Sino ka? Sino ba talaga? No? Ikaw ay si Pedro, galing ka ni Onse. Ang tatay mo si Juanito, ang nanay mo si Cora. Maaring ka nun, di ba? Pero, bago na tayo, ano ang identity na natin? We are child of God. Amen. We are forgiven. Yes. We are accepted in the brethren. We are part of the family of Christ. We are holy and we were made righteous by Christ. Amen. Hindi na po yun, mga kapatid. At minsan ang hirap yung intindihin. Ano ba yung ibig sabihin ng holy? Kasi ang kanya natin ng holy, hindi mabasa pinagdating. Ang holy po, ang salita ng holy ay inihiwalay. Hinihiwalay ka. Consecrated. Hinihiwalay ka. Ginawa kang banal. Hinihiwalay ka para sa Panginoon. You were freed, so you become servant of God. Hindi ka na para sa sarili mo, hindi ka na para sa diablo, ikaw ay para sa Panginoon. Amen. At yun ay isa sa ating identity. Kasama tayo ng Panginoon. Ano pa? At the cross, he stripped the enemy of authority and canceled every claim against us. Every claim against us. No? Hindi na tayo kasama inutusta ng enemy. Hindi na tayo. No? Ang Panginoon, busy na ng Panginoon, saan? Sa pananalangin, no? He is interceding for us, and ano pa? He is building yung ating tahanan. No? Yung ating dwelling place sa heaven. O kung gusto niyo na medyo maliit, room sa NIV. Gusto niyo malaki, yung King James, o King James, mansion. Anyway, we have a place na hinahandal ang Amen. Yun yung lugar natin. Okay, ano pa? Makikita natin yung brokenness. Freedom means living unbound by oppression, sin, or condemnation. Why? Because in Christ there is no more condemnation. In Christ there is no more condemnation. At ito po yung napaka-importante po. Kasi ito po yung basic ng gospel eh.
Yung kasalanan natin, pinagpalit sa kanyang kabanalan. Siya naging kasalanan. Di ba? Lahat ng siya ay naging curse. Nag-curse siya doon sa cross. Dapat tayo yun. Dapat tayo yung binago sa cross. No? Pero hindi. Si Jesus Christ ang napako sa cross. Ngayon, anong masasabi natin? The enemy is defeated and we are free. Amen. The enemy is defeated. We are free from condemnation. We are free from accusation. Yung accusation na yun, yun yung nag-bring ng oppression. Bakit ka na-oppress? Pag nakikita mo sarili mo, pero mga kapatid, pag ikaw ay humingi ng tawad sa Panginoon, nag-confess ka, ang sabi ng salita ng Diyos, He is righteous to forgive us, cleanse us from some of our sin. In all. All. In this. Amen? Amen. Amen. Yung enemy will always say, o ito, maaari pang i-backtrack ka pa niya, ito yung past mo eh. Totoo man. Pero, ang mas totoo, binayaran niya ng Panginoon. At ang isang bagay na binayaran, ay hindi mo dapat bayaran. Ano ba? Number one, total po ako magsisimula, habang nag-passion ko, no? At the cross, Christ disarmed darkness. At the cross, He disarmed darkness. Colossians 2:15, and having disarmed the powers and authorities, He made a public spectacle of them, triumphing over them by the cross. So, Christ triumphed over every demonic power. As a believer, walang dahilan para magbago tayo sa enemy. Amen. As a believer. Bakit po? Ang weapon ng enemy ay lies and intimidation. Crawling like a lion. Hindi naman sa sinabing lion eh. Crawling like a lion. O sumisigaw siya. Nakakalas na siya katulad ng isang leon. Katulad ng isang leon. Pag tayo ba inaakusahan ng enemy, ang maganda ko, ibalik natin doon sa cross. Kasi doon sa cross, hindi lang tayo nilinis ng Panginoon. Doon sa cross, siya ay tinalo ng Panginoon. Ngayon, pagka i-remind niya, ikaw ito, 20 years ago, sabihin mo naman, ganito kayo, sa dagat-dagat ng apoy, sa kauli-uli ang panahon. Mga kapatid na isulat namin dito, alam natin ang conclusion. The enemy and his cohorts ay ihulog doon sa dagat-dagat ng apoy. Amen. Ngayon, huwag po natin palutin ang ating sarili. No? Huwag po tayo ma-oppress sa enemy. Okay. Oppression ends when Christ reigns. Over Christ is reigning. Sino ba nag-ahari sa ating puso? Kung ang Panginoon ang nag-ahari sa ating puso, lagi natin tandaan, iisa lamang ang trono sa ating lugar. At yung trono na yun, dapat ang Panginoon. Hindi siya additional, hindi siya half-half, no? Hindi yung, ano tayo in 3 years ikaw, in 3 years ako naman, wala akong gano'n. Forever mo ang maghahari ng Panginoon. And kaya ako masasabi natin, the devil is disarmed. So what we could do, we should walk with him. The devil is disarmed. Alam niyo po, may mga pagkakataon, siguro kung kayo nagdilingkod sa Panginoon, may mga pagkakataon na may mararanasan kayo na ang bigat. Parang ang hirap maglingkod sa Panginoon. Parang ang hirap sumaba sa Panginoon. Pag ang labanan ay napakataas,
ang ibig sabihin yun, napakalapit. Ulitin ko pag ang labanan ay napakataas, ang ibig sabihin napakalapit. Napakalapit na ng pagkatago ng enemy sa buhay. Kaya makikita mo natin sa Biblia, yung mga demon spirit pag nagmamanifest. Pag nagmamanifest yung mga demon spirit, pag sila ay nararatel, no? Nagmamanifest sila. Ang ibig sabihin yun, nagduroon na sila sa punto na na-encounter na nila yung power. Kaya makikita natin si Jesus malayo pa lamang, kilala na siya O ngayon ba? Ngayon na ba? Hindi pa naman ngayon ang judgment. Alam na nila yung mangyayari sa kanila. Alam na nila yung judgment sa kanila. Okay? At doon sa cross, na-disarm fully ang enemy. May walang dahilan para tayo ay mabuhay na ino-oppress tayo. Ano na lamang yung sa atin? I-declare natin yung truth ng Lord, yung truth ng Word. Napaka-importante yun sa atin. Kasi tayo po, yung confession po, napaka-importante yun Di ba? Whoever confesses that Jesus Christ is Lord, ay ano po, maliligtas. Pangalawa, sin is no longer master. Hindi na natin master ang sin. Hindi na siya yung naghahari sa atin. We are becoming sinless. Less na yung ating sin. We sin less and less. Hindi tayo sinless. Na-experience tayo yun. Pero kaya may struggle kasi alam mo na hindi na yun yung nature mo. Meron ng paglalaban. Sin is no longer your master. Kasi kung master mo yun, okay lang, parang free flow ang sin. Pero ngayon na mayroon ka ng conviction, now remember, magkaiba yung conviction sa condemnation. Yung condemnation, yun ang ginagawa ng devil. Iko-condemn ka niya. Alam mo, first level. Mga salita ng condemnation. Condemnation yan Ano yung conviction? Yung conviction, alam mo na may nakapalo sa Lord, pero naroon yung kalungkutan. Yung kalungkutan na nag-debris sa iyo sa repentance, sa confession. Hindi nasira ang relationship, ang nasira yung communication. Ganun naman Tignan ninyo kung meron kayong very na anak. Hindi man sira yung relasyon nyo sa very na anak Pero maaari hindi kayo mag-usap. Diba? Ano yung naging problema? Pero andun niya ang God, pag bumabalik tayo sa Kanya, nanunubali, we confess Jesus, nagre-return tayo. May papatawad. Amen. Ganun po ang Panginoon. Sin is no longer our master. Sabi rin sa 6:14, for sin shall not be your master because you are not under law but under grace. Sin cannot rule over those under grace. Tayo po ay nasa ilalim ng biyaya ng Panginoon, hindi na dapat mag-rule sa atin ang kasalanan. Bakit po? Kasi ang grace po, hindi po yan license to sin. Yung grace po, it breaks the cycle of guilt and shame. Amen. Magkaiba yun Kasi yung ngayon kang makikita, under grace naman ako, kahit anong gawin ko, basta under grace ako. Yung grace po, alam natin, Lord, hindi ako karapat-dapat, pero tinanggap mo ako, nilinis mo ako, pinatawad mo ako, ginawa mo akong kapamilya. Hindi lamang kapuso. Ngayon kami ay kapamilya rin. Baka meron din po, issue yun
wala ng power ang accusation, therefore, hindi na dapat magkaroon ng power ang enemy to oppress us. Bakit? Ano ba yung pinakamabigat? Ano yung pinakamabigat? Pagka alam mo na mali ka, o alam mo na kinokumpis ka ng enemy, akala mo ay hindi ka tinanggap ng Panginoon, akala mo ay unloved ka, no? We are no longer slaves, we are free to live holy, separated for God, separated for God's purpose. I'm free to be a servant of God. Kaya mo yung grace, it withdraws. Hindi na siya ngayon ang trono sa buhay ko. Yung biyaya na ng Panginoon. Hindi na ngayon yung aking emotion ang mag-ahari, yung katotohanan ng Panginoon. Irregardless na anuman yung gising ko ngayong umaga, I'm for God, I am with God, He will never leave me, He will not forsake me. Maaring yung gising ko ay pag nararamdaman mo natin yun po yung pinakamalapit na ibig sabihin, kasi ang enemy nagwawala siya pagka doon sa pinakamalapit ng breakthrough. Gusto talagang may ano ka, haharangin ka. Bakit? Kasi pag breakthrough ka na eh. Pag naka-breakthrough to, magiging good testimony, makaka-influence pa ng mabuti sa mga kapatilan. Akirin ko nga ito. Tapos ikaw naman, tatanggapin mo yung kasinungalingan niya. May pang-word. May ganito. Forgetting na lahat na yun ay tinadress ni Jesus Christ doon sa cross. Doon sa cross. Kaya mo si Paul, nung sinabi niya sa Corinto, nung pumunta ako diyan sa inyo, sa lang yung pangangaral ko, Jesus Christ and Him crucified. At lahat na yun nakatuon doon sa work ni Jesus Christ, doon sa cross, kung ano yung na-accomplish na kanyang accomplish. Ang lalim nun, mga kapatid. No? Mula pa doon sa Genesis, hanggang doon sa Revelation, may itago natin. No? Kikita ang lahat ng yon doon sa Calvary. Kung saan nagwagi, nag-dethrone ang enemy, nagwagi ang katotohanan. And now sin is no longer our master. Pangatlo, the Spirit empowers holiness. So I say, live by the Spirit and you will not gratify the desires of sinful nature. Live by the Spirit. Hindi mo na yan mag-gratify. Bakit po? Kasi lagi maglalaban yun eh. Yung sinful nature at Holy Spirit. Magkalaban yun. Kaya po tayo nagkakaroon ng conviction. Kaya po tayo nagkakaroon ng struggle. Bakit po? Kasi yung sin at Holy Spirit, hindi yung magsasama. May labanan. At yun po yung number one na labanan. Hindi po yung manifestation ng Diablo. Kasi Diablo, alam niya na yung kalulugan niya eh. Di ba yung mga pag may mga demonias, mayroong mga demon na nag-possess, pag nakita nila si Jesus, ano mo sinasabi nila? Hindi pa ito yung panahon. Alam na nila yung kanilang future. Wala silang mainang na kinabukasan, kaya ang ginagawa nila ay i-remind ka ng nakaraan. Kasi yung nakaraan, kung hindi na pa Kristiyano, bali-bali kayo. Di ba? Sabo na tayo nun eh. Maganda, di ba? Kaya ako sa akin. Kaya babalik at babalik sa oras yung pinadala ka ng Panginoon. Okay, ano ba? So, anong gagawin natin? Bilang isang
gratify the desires of the flesh. How we will walk in the Spirit. No? Pinapalitan natin. In-exchange ng Panginoon ang kanyang buhay para sa ating buhay. And now, pinapalitan natin yung ating oras. Ano ang inilalagay natin sa oras natin? Yung ating kinukonsume na maaaring content. Ano ang kinukonsume natin content? Yung mind natin, nilirenew natin. Paano natin nilirenew? Matagal tayo namuhay as slave of sin. Now, lagi natin tatandaan, ang mga Israelites, 40 years bago natanggal sa kanila yung kaisipan ng pagiging slave. 40 years. Ang tagal nila naging slave sa Egypt, pinakita na ng Diyos yung kanyang kapangyarihan. Niligtas sila, hinati yung dagat, pinapakain sila ng mana, at pag kailangan nila ng karne, special delivery, hindi pa uso yung food panda, meron na silang pagkain. No? At their doorstep. Pinrovide ng Panginoon na. Pero ano pa rin kaisipan nila? Slave ako. Slave ako. Ang gusto pa nila ay bumalik ako sa slavery. So, ang gagawin natin, let us walk by the Spirit, and we will not gratify the desires. Amen. The Spirit strengthens, the Spirit convicts, and the Spirit will produce fruit that will defeat temptation. Kaya yung holiness is no longer a human effort. It is, tayo po ay empowered ng Holy Spirit. Amen. Yung prutas, ito po, na-confirm ko ito kasi ano yung mga kapatiran natin doon sa Wali, meron doon mga agriculture, doon sila nag-o-holding. So, tinanong ko sa totoo ba na ang prutas ay sobrang pagkain ng halaman? Ay, oo, ganito. Kaya, nagpupulish na ito. Sobra yun. Kung tayo ba ay spirit-filled, yung love ay overflow. Yung peace ay overflow. Kaya tawag sa kanya ay fruit of the Holy Spirit. At para kanino yung fruit? Walang halaman na kumain ng kanyang sariling prutas. Ang prutas ay para sa iba. Nakuha ba natin? Amen. Ito yung empowerment ng Holy Spirit. It is for us to serve God. No? It is for us to glorify God. Amen. It is for us, mga kapatid. So, empowered tayo to live holy life, not hindi ko gagawin, hindi ko gagawin, hindi ko kakainin. Yan ay in-address din po sa Colossians. No? Pag-observe ako ng new, pag-observe ako ng kung ano-ano, for me to become holy. Hindi. Your holiness is already part of your identity. Amen. You're holy because Christ made you holy. Amen. We became righteousness of God. Isa yun sa mga katotohanan na pakahirap ng gabi. Ako, righteousness of God. Hindi ko sinasabi ng salita ng Diyos eh. Hindi sinasabi. Kaya kailangan natin i-renew yung ating mind. Ito yung sinasabi ng salita ng Diyos. Therefore, ito ako. Maaaring hindi ko patanggap yan. Personally. Pero sa process, maunawaan ko yan. Kaya sinasabi ito sa Romans renew our mind. No? I-renew natin. At gaya nga ng mga Egyptian, at gaya ng mga Israelites na galing sa Egypt, minsan, yung ating identity, ang hirap tanggapin. Binigyan na sila ng Panginoon ng magandang pangako, tagumpay na pangako, pero hindi pa rin nila maalis ang Egypt sa kanila.
So mga kapatid, holiness is spirit-powered, not self-powered. Hindi ito sa sarili lang natin. Kasi kung sa sarili lang natin, wala. But praise be to God, everyone who believes in Christ, I am led by the Holy Spirit, sabi sa Romans 8. Everyone, I am led by the Holy Spirit. The Holy Spirit lives in us. So, paano pa yung gagawin natin? We should resist with the Word. Pag ang enemy ay nag-a-accuse sa atin, pag ang enemy ay nire-remind tayo ng nakaraan, buhay natin, resist with the Word. Sabi doon sa James 4:7, submit yourself then to God, resist the devil, and he will flee from you. We could resist the devil, and we should always resist the devil. Amen. No? We are to resist. Kaya tayo mga Christian ay resistance. Part tayo ng resistance movement. We resist the enemy. Paano yun? By submitting ourselves to God, we resist the devil, and as the Word of God says, He will flee. Ano pa? Jesus resisted temptation by declaring the Word of God. Diba? Di-declare niya yung truth. Di-declare niya yung katotohanan. Bakit? Yung enemy will always use lies. Diba? Kasi siya yung father of lies. Hindi father ng Lisa. Father na, kasi namalingan. Devil. So ano kailangan natin? Yung Word of God should become our sword. Ito ang sinasabi ng salita ng Diyos. Therefore, ito. Sabi ng Word of God, I'm free in Christ. Therefore, ang sabi ng salita ng Diyos, I am forgiven. Therefore, I am forgiven. Ang sabi ng salita ng Diyos, I am accepted in the beloved. Therefore, accepted ako. Amen. Hindi na isasagaran. Akala mo ngayon, hindi ka part, di ba? Ang sabi ng salita ng Diyos, you are part of the beloved. Amen. So yung fruit na yun, na-apply mo sa sarili mo. And declare mo sa sarili mo. Kasi yung power encounter ay truth encounter. At nakikita natin yung kay Jesus. Si Jesus kaya yung paalisin yung yung Satan di ba? Pero anong ginamit niya? Truth. Truth. It is written. It is written. It is written. Power encounter and truth encounter. The word is spoken ang makakapagpatahimik sa Diyos. Amen. Makakapagpatahimik sa accusation. Yung accusation na nagbibig ng oppression, ano ang makakapagpatahimik doon? The word of God. So ano yung ating encouragement? You are not bound, you are free indeed. Christ's victory is our victory. Nanalo ang Panginoon, therefore panalo tayo. We are more than conquerors in Christ. Yung, ano pa? Ano ang gagawin naman natin? We should do fasting. Fasting from one simple habit. Na yung week na ito, ano ba yung simple habit natin? Hindi ko alam. Tingnan mo yung katabi mo, alam pa yan. Ikaw ang Diyos na nakakalam ka. You should fast. Di ba? Ano ang i-replace mo doon? Prayer and scripture meditation. Prayer and scripture meditation. Hymns. Di ba? Hayaan natin na yung Word of God dwell sa atin. Christian. So the enemy has no legal claim over us. The blood of Jesus cancels
unseen. Oppression is defeated. All of us are free to live in grace and holiness. Biyaya ng Panginoon. Empowered ng Lord. Amen. Hiniwalay tayo para sa Kanya. We are free to be servant of God. Amen. Without fear. With holiness and righteousness all of our lives. Di ba? Sabi sa Luke chapter 1, 74-75. The enemy has been defeated. Now therefore, we are free to serve God in righteousness and holiness. All of our magbuhay tayo, nagiging tayo. Para kanino? Para sa Panginoon. Para sa kanyang purpose. Para sa kanyang plan. So, dalawa po yung takeaway natin. No? As we surrender ourselves to God, let us have these two takeaways. Oppression and for Christ. Kung saan naghahari ang Panginoon, nagtatapos ang oppression. So now we could live boldly in grace. We could resist with the word. And we could walk daily in spirit and power freedom. This freedom, not by might, not by power, but by spirit. Yung truth po na yun, mga kapatid, hindi dahil sa husay natin, hindi dahil sa galing natin, kundi dahil sa banal na espiritu na kumikilos sa atin. Amen. Therefore ngayon, ang thermometer natin, hindi na yung paano ba ako nagising ngayon? Ano ba yung emotion ko ngayon? O ano ba yung feeling ko ngayon? Ano ba yung mood ko ngayon? Kinakansela ng katotohanan yung ating sarili. Ang pinapalitan nyo, ano ang ginawa ng Panginoon para sa atin? Ano ang kapangyarihan na binibigay sa salita ng Diyos? At kung uunawaan natin yun, ano yung uunawaan natin yung mga katotohanan ng salita ng Diyos? Pagka plano ng Diyos at nasa kalooban tayo ng Diyos, lahat ng power sa heaven at dito sa mundo ay bound to support us. Hirap yun. Ang hirap i-comprehend yun. But I hope you comprehend. Bakit po? Kasi, tingnan po yung mga alagad. Ang kinausap ng Panginoon, that all authority in heaven and earth has been given to me, therefore walk. Ordinary mga tao yun. Pero sinasabi ng Panginoon, magagawa ninyo itong pinagagawa ko dahil yung kapangyarihan tungkol sa kalangitan at kapangyarihan dito na nagmumula sa akin ay back up kayo. Amen. Hindi na ngayon nagagaling sa atin. Hindi na ngayon nagagaling sa usay natin. At ano ang katotohanan? God uses the foolish things of this world to compromise. Bawat isa sa atin kaya gamitin ng Lord in extraordinary ways. Not by mind, not by power, but by His Spirit. Panguli, we should always use the Scripture as our weapon when tempted. Anong gagawin natin? Let us speak aloud. Greater is He who is in me than he who is in the world. Sino ang suma sa atin? Christ in us, the hope of glory. Amen. Christ in you, the hope of glory. Amen. At ano man yung kanyang magagawa, hindi dahil sa usay galing, yaman natin, kundi dahil sa kanyang kapangyarihan. Yung kapangyarihan na yun ang nag-work sa atin, mga kapatid. At kung maunawaan natin lamang yun, makikita natin, part tayo sa ginagawa ng Panginoon sa mga hindi pa panahon. Tayo po ay manalangin. Father, we praise you and we honor you, O Lord.
I just pray, Lord, na yung mga katotohanan mo ay maghari sa amin. Hindi yung aming nasa isip, hindi yung aming emotion, hindi yung aming nakaraan, kundi yung katotohanan mo sa iyong